Naku po, eto po, mukha yatang yung picture na pinakita po na sinasabing biktima ng EJK, sinasabi ng iba na magkaiba daw po, no? Hindi po galing sa akin to, ha? Ito po ay pinost lang po ito at nagbabiral lang po ito, no? Ayon po dito sa post na ito, sino ba ang totoong kapatid? Kasi napapansin mo, ang dalawang larawang ito, kuha ng isa nasa kaliwa yata. Mas maganda, laki natin ng konti, ha? Dito mo talagang malalaman, kaibigan ko, talaga ano ba talaga. Nalilito ang mga tao sa nangyayari ngayon, no? 2025 yun nasa kaliwa, no? Inahawak niyang litrato, 2025 yon. Iba doon sa mukha, hindi ko alam, kasi 2025, hindi ko alam kung anong picture yung pinakita niya 2025 sa kanan na 2026. Taon lang pagitan, no? Hindi natin alam, pero sa aking magsusuri, magkaibang larawan ang pinakita niya. Maliban na lang kung dalawa ang nabiktima. Sabi, isa lang daw tao na to, no? Pero hindi ko alam, magkalayo mukha eh. Parang iba yung nasa kanan, iba yung sa kaliwa, no? Ano ba talaga? Basahin po natin itong letter na to na sinasabi dito. Sa isang post na to, hindi sa akin galing to, hindi ko siya sabi niya, ay yan yung babae na yan, magkaiba talaga. Siya nagsabi niya, nag-post niya, sinapinost niya yan. Hindi ko lang kung saan niya kinuha yan. Pero minsan nakita ko na rin talaga na hinawakan niya yan. Pero hindi ko masasabi talaga na baka isang tao lang yan, no? Pero pasahin natin. Viral ang Facebook post ng isang netizen na tila napapatanong kung sino ba talaga ang kapatid ni Shira Escudero na umano'y isa sa mga nagurgur ng biktima ng EJK na idinidikit sa war on drugs sa administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na muli namang naungkat dahil sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing kaugnay sa ICC nitong Lunes. Ibinahagi ng nabanggit na netizen ang larawan ni Sheena na naparehong may hawak na larawan ng isang lalaki. Ngunit napapansing magkaiba ang entidad o magkaibang tao ito. Ang biktima ng EJK na kapatid na Shira ay si Ibrahim Escudero na nagurgur sa EJK noong September 21, 2017. Mababasa sa post niya, sino ba ang totoong kapatid ni Shira Escudero? Sa 2025, iba ang hawak niyang litrato at sinabi niyang kapatid niya. At ang ngayon, 2026, iba na naman kapatid niya. Baka sa 2027, maging kapatid niya si Trillanes. Ano ba naman to? Skupok. Ito ba yung sinasabi ng mga ICC? Nakikinig lang ang ICC dun sa mga reklamo kay Duterte. Pero dun sa mga umaapila na ganito, kagaya ni Aling Sheila, di ba? Yung isa pa, dalawa yun eh. Yung isa na nagwawala, hindi kasi napagbigyan ng interim release si Pangulong Duterte, di ba? Sa pangatlong pagkakataon, hindi nabigyan ng interim release. Ang sabi, nagwala, maraming salamat. Aba, may balita pala, yung babae na yung umiiyak. Hindi pala doon sa EJK nagurgur anak niya. Sa fraternity pala. Yun, hindi ba sinisilip ng ICC yun? Hindi, kasi kahihiyan nila yun. Kahihiyan nila yun, di ba? Sabi, bias sila. Pinapakinggan lang nila yung gusto nilang pakinggan. Pero yung mga side na na nagtitistigo, di ba itong palengke? Kaya daw nagurgurin sa palengke dahil yung tatlo na yung kriminal talaga napatunayan yun. Marami daw na napinsala yun doon. Di ba? Hindi nila inaano yun. Kumbaga sa kanila, mga utak ng mga dilawan, utak ng mga ICC ganito. Magkakaroon digmaan may gera. May tangke, may digmaan, may aircraft, may barrel, machine gun, lahat. Pukpukan ng baril walang barilan yun ang gusto nila. Kumbaga sa isang gwardiya ng bangko, pag pinasok ka at nagigipit ka na, yung baril mo pukpukin mo lang sila. Huwag mo silang tututukan. Pukpukin mo lang o kaya pitikin mo lang sa ilong. Yun ang gusto nila, di ba? O kaya sa pamilya mo naman nagipit na, hindi may license na baril ka, no? Pag nagipit ka ng mga magnanakaw, pinasok ka na, huwag mo silang puputukan hayaan mo putukan ka, huwag mo putukan sila, hayaan mo, ikaw na paglamaya, huwag lang sila. Yun ang gusto ng mga utak ng mga yan. Ako nakikita ko ganun. Hindi man nila rectang sinasabing ganun, pero parang ganun ang lumalabas para sa akin, di ba? Sa unang larawan, nakalagay sa caption na ito ay 2025, habang sa ikalawang larawan naman, ito ay kuha sa nitong 2026. At nakalagay na si Ibrahim umabot sa 17K lap reacts, 2.6 share at 2K comments. Dati yan. Pero ngayon, viral na ngayon yan. Yung iba, viral talaga. Nabanggit sa post kamakailan laman muling naging matunog ang pangalan ni Shira
matapos niyang sabihin sa isang panayam na nawala ang ating kabataan dahil sa pangyayaring ating kapatid. Ayon sa kanila, halos mag-isang dekada na ang simula ng punanaw ang kanilang kapatid na dakitang nakabalot sa packaging tape. Makagayunman, handa pa rin daw siyang lumaban para makamit ang hustisya para sa iyong kapatid. Ang issue at ang aligasyon tungkol sa magkaibang litratong ito ay unang nang pinag-usapan noong 2025, kung saan marami ng netizen ang napataas ang kilay tungkol dito. Nangyari ang paglitaw ng mga kaanak na EJK victims matapos dalhin si PRRD sa Dahig, Netherlands noong Marso 11 to 25, kung saan naroon ang himpilan ng ICC. Bitbit nila ang larawan ng mga kaanak nila na nagurgur sa war on drug at kabilang na rito si Shira. Ayon sa artikulo na itala sa AFP fact check noong April 9, 2025 na mababasa sa kanilang website, nagmula ito sa isang ulat na pinalabas sa Frontline Weekend TV5 at ginawa lamang edited version. Makikita noon ang Escudero ay may hawak ng ibang larawan. Ayon sa opisyal ng Facebook page ng News 5, inedit ang kumakalat na video mula sa isang ulat na ipinalabas sa weekend version ng Frontline Pilipinas noong Marso 15 tungkol sa mga mahal na buhay ng biktima drugs. Hinimok din ito ang publiko na maging mas panuri sa social media. Mababasa kanila anunsyo noong March 18, 2005, kumakalat nung online ng video kung saan inedit ang isang ulat na lumabas nitong March 15 ukol sa naulila ng biktima sa war on drug. Maging mapanuri ang larawan. Inilapit din ng mga link original video ng ulat. Ibig sabihin, ang nasa pangalawang larawan tumpak ay tumutukoy sa kapatid ni Shira na isang sinasabing biktima EJ at hindi na nasa larawan hindi ang nasa unang larawan na sinasabing fabricated at edited lamang. Edited lang pala, mga kaibigan. Yun ang sabi nila. Kasi ganito, mga kaibigan, ganito lang kasimple yan. Sabi ko nga sa inyo kahit anong mapanuri kayo, hindi naman nadadaan sa papanuri. Misa sa pakikinig ng mga taong mga may alam, sa experience. Ako, inaamin ko, isa ako sa may experience sa kanya. Halimbawa, sample lang kita. May tanim fake news. Halimbawa, ako magpapakalat ako ng fake news, no? Ilalabas ko, ipopost ko sa hindi kilalang social media account ko. Nag-viral. Kakagatin ngayon yun. Sinasadya ko talaga para kagatin nila. Para pag nag-viral, isisisi ko sa kanila yung pinakalat ko. Mali yan. Ito totoong picture. Yung pala sa akin, di ba totoong picture? Ang mapapasama ay nagpakalat, makakasuhak, papi-fake news, para sa susunod na magsasabi sila ng katotohanan, hindi na totoo. Ito, maaari palagpasin natin to. Ano ba talaga yung picture na hawak mo? Sabi sa dito, edited daw. Okay, naniniwala kami, granted. Pero yung kay Aling Sheila, pati yung isang nanay doon, edited ba yun? Edited ba yun? Yung nagurgur sa fraternity, natandaan niyo yun? Pinaglaban niya, natuwa siya sa interim list, hindi na pagbigyan ng interim list ni Duterte, natuwang-tuwa siya. Yung pala, yung anak niya, doon sa isang news, 2000, ano pa yun? 17, wala pang AI, ang layo pa sa AI natin, bago pa mag-pandemic yun. Nagurgur pala anak niya doon sa fraternity. Tapos yung Aling Sheila, sabi, yung nasa larawan, buhay pa ata. Kamamatay lang ng 2024, pero hawak na ni Aling Sheila yata yung larawan na allegedly na biktima doon ng EJK. Yun ba edited? Kaya minsan, may mga ganitong pakalat, ito, maaaring fake news to. Itong pinapakita natin, maaaring pinakalat lang nyo nasa kaliwa na unang larawan na peke. At yung pangalawa, yun ang totoo. Maaaring sinasadya rito ng na mga kalaban. Maaaring nagpakalat nito yung mga kalaban ni Duterte. Para kung sa ganun, kagatin ng DDS, pag kinagat ng DDS, ibabansa sa kanila ulit, mali yan, fake news talaga kayo mga DDS. Ganyan tanim fake news. Katandaan nyo. Okay, granted, fake news to. Okay, granted, that's edited lang to. Hindi natin siya sabi totoo itong nasa larawang ito. Pero, marami talagang patunay doon kay Aling Sheila at doon sa fraternity, nagurgurang anak niya, hindi doon sa kay Duterte. Yung ba, titignan ng mga ICC? Di ba? Sige, mag-iba panunod tayo, pero makinig din kayo minsan sa mga ganitong usapin, katulad ng mga vlogger namin, kami mga vlogger, kasi minsan nakakapulot kami ng prangka kasi kami magsalita, hindi katulad ng mainstream media, may iniingatan silang mga amo,
may iniingatan silang mga tao, mga kaibigan nila sa politiko, kaibigan nila sa industriya. Eh tayo, wala naman tayong iniingatan eh, kundi ang katotohanan sinasabi natin eh, no? Kung ano yung nakikita natin, sinasabi natin sa kanila, no? Okay, iwan natin to, no? Okay, napatunayan pala hindi do totoo na sa first picture. Sabi nila, hindi ako may sabi, sila may sabi. Yun ang paniniwala nila at yun nakalagay sa article na to. Di ba? Yun ang sabi nila, kayo na bahala, humusga. Kung ito ay totoo, hindi at talagang nagkamali ba o inedit lang ba? May nagtanim ba ng fake news o ano? Okay, iwan natin yan. Ito hindi ko makalimutan. Mga kaibigan, hindi natin makalimutan to. Yeah? Baka isa lang to. Napakarami nito. Napakarami nitong ganito. Sabihin ko sa inyo, napakarami. Tapos hindi binibigyan ng pansin. Na maraming ganyan, di lang ganyan. Mas binagawan pa ng sementeryo yung mga dating addict na nagurgur dahil sa kalokohan nila, nagurgur. Yun ang ginawa ng sementeryo. Pero eto, yung nabiktima nito, isang walang kamuang inosente, ni lamay, ni puntahan sa lamay, hindi nila magawa. Kahit maglaglag ka ng 10 piso, 20 pesos, hindi nila magawa sa lamay. Bakit? Kasi sampal sa kanila yun. Kasi pag pinuntahan nila ang isa sa mga nabiktima ng mga addict, ibig sabihin, dapat lahat ng Pilipinas puntahan nyo rin. Kaso ayaw nilang gawin yun. Kasi wala silang pagmamalasakit sa inyo. Tatandaan nyo yan. Kung may pagmamalasakit sila sa inyo, gagawin nila lahat ng paraan. Yung mga senado na pinklawan, gagawa sila ng resolution ba yan? Batas ba yan? Para lahat ng mga ganitong tao na makapanggugurgur o nakakapaminsala sa bayan, hindi lang babayan na gurgur niya eh. Yung bayan na paminsala natin, yung mga nabentahan niya, yung mga tinutularan siya, mga nakasama niya, na influencer niya, halo-halo na. Ano na, damay-damay na yan. Kumbaga yung bansa natin, nasasalot na, wala silang solusyon dyan. Ang solusyon nila, yun, kalimutan yung investigasyon sa flood control manahimik at pakilaman yung China. Bakbaka si Senator Rodante Marcoleta. Yun ang hilig nila, magpasikat. Yeah? Pero magmalasakit sa bayan, no. Huwag kayong maniniwala may malasakit sila sa bayan. Paulit ko siya sabi yan. Painggan natin itong sa ICC naman ulit ni Senator Bongo kung saan, sabihin nyo na naman mali. Malihikaan niya. Kasi Duterte yan si Bongo eh. Alam mo, mahirap sa inyo. Sa bagay, kaya nahihirapan sila umunawa. Alam bakit? Wala silang pagkakilala sa Biblia eh. Wala. Alam nila Biblia meron, pero wala silang pagkakilala, pagkaunawa sa mga salita ng Panginoon o magsimba nga lang eh, hindi. Biruin mo, sisimba sila 2 beses lang. 2 beses sila kasimba. Yung pinanganak sila, nabinyagan sila, tapos yung namatay sila, binurol sila. Yun, doon na sila nakapasok sa simbahan. Ang katuwiran kasi nila, ay, sa bahay lang ako mananalangin. Hindi sila sisimba talaga. Kaya wala silang aral na binabasa ng anumang pare o ng ministro o naman ng pastor. Wala silang alam sa binabasa ng banal na kasulatan. Kaya ganun sila, sa sarado ang isip, ganun sila ka-uhaw sa katotohanan. Sa sobrang uhaw nila, tinago na sa kanila ang pagkaunawa. Tandaan nyo ang pagkaunawa hindi kayang kunin sa pag-aaral. Hindi kayang kunin sa experience. Hindi kayang kunin sa diploma o anumang diskarte. Makukuha lang yan sa karunungan. Anong karunungan? Yung salita ng Diyos. Kaya yung mga hindi makaunawa dito kay Bongo na siya sabi, bakit mo pinaglalaban na bawal ang ICC sa Pilipinas? Dapat kunin dito. Hindi. Galit lang kasi kay Duterte. Wala kayong pangunawa. Pakinggan natin to si Bongo sa kanyang pahayag tungkol dyan sa ICC na yan. Andali. Pakinggan nyo. Colleagues, I rise to express my support and to co-sponsor the Senate resolution expressing the sense of the Senate to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. The very core of this resolution is a simple but powerful principle. No Filipino should be deprived of liberty without due process of law. This is not merely a legal or procedural technicality, but a constitutional guarantee enshrined in our fundamental law. Mr. President, let me address this matter with full transparency. I have always believed in the due process of the law. This resolution may appear to intersect with my personal circumstances,
and I do not shy away from that reality. But precisely because of that reality, I speak today and support this resolution not merely as a legislator, but as a Filipino who believes deeply in the protections guaranteed by our Constitution. This resolution is not crafted to serve any individual. It is not a shield for the powerful, nor it is a refuge for the guilty. It is a affirmation that every Filipino, ordinary citizen or public official, karaniwang mamamayan man o nasa pwesto, stands equal before the law under its protection. Wala naman sigurong Pilipino ang ayaw magtrabaho o umiwas sa tungkulin. Sino bang ayaw magtrabaho? Ang gusto lang natin ay makasiguro na ang bawat Pilipino ay protektado at lahat ay dumaan sa due process. Ako po mismo, tinatanong nila, pa naman po yung nagtatrabaho, Lunes hanggang Linggo po. At hindi ko po matiis na nakaupo lamang dito sa malamig na opisina. Kita nyo naman si Bongoy nagtatrabaho, si Bato eh. Si Bato, anya, kung matapang ka, harapin mo yung kaso mo. Saan mo nabasa yun? Saan mo lahat nakakita yun na pag matapang ka, harapin mo? Di ba? Ibig ko palang sabihin na yung tao, halimbawa, kalaban mo, no? 1,000, no? Sasalubong sa'yo. Kung matapang ka, harapin mo. Ano ka ba naman? Hindi tapang pinairal mo doon. Kaeng-ingan pinairal mo doon. Di ba? Pero mo alam naman walang kalaban-laban sa ICC, tadamputin ka na lang, di ba? Si Duterte walang kalaban-laban eh. Mga kababayan natin, Pero matanda na, ginanong pa. Pwede naman dito litisin. ng tulong. At yan naman po ang aking sinumpang tungkulin. Ay isang sulok rin ng Pilipinas, Bagyo, Baha, putok ng bulkan, sunog, lindol, pinupuntahan ko ng lahat mga lugar na yan. Basta kaya lang po ng aking katawan at panahon. Dahil bisyo ko po mag-servisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Naniniwala po ako na ang servisyo po sa tao ay servisyo po yan sa Panginoon Diyos. At kahit po yung isa kong kasamahan dito sa Senado, na si Senator Bato de la Rosa, isa rin po sa mga masisipag nating senador. Gusto rin pong makapagtrabaho lang po. Gagawa yata ng resolusyon itong si Bongo kung sa na dito dapat gawin lahat ng paglilitis. Hindi doon dyan sa ano. Gusto yata na Makabayan Black, di ba? Papasukin ulit ang ICC dito. Yan ang hirap sa kanila eh. Di ba? Papapasukin nyo? Okay lang kayo? Yung si Aninoche ba yun? Aninoche, na nakita doon sa Agubata. Ha? Hindi ba crimes against humanity yun? Tanong ko lang sa inyo. Ha? Tatanggi nyo? Ngayon, ang ganda ng buhay yata ni Aninoche. Aninoche ba yun? Nicole Aninoche ba? Ano pangalan nun? Yung nakita sa Agubata ng mga pulis, nag-English, na may magandang babae? Di ba? Yun ba? Tapos gusto nila makabalik ang ICC. Aba, sige, papabalikin yung ICC. Sabi niya ng netizen, baka sila unang hulihin. Further, Mr. President, as we speak today, this issue goes beyond the proceedings before the International Criminal Court. This is not merely about one case or one individual. The principle at stake applies to any foreign entity, tribunal, or international body that seeks to exercise jurisdiction over a Filipino citizen. Hindi lamang po ito nakapaloob sa proceedings ng ICC. The same standard must apply to any foreign tribunal or authority issuing orders that may result in the transfer of a Filipino to another country for investigation or prosecution. Before any Filipino is brought outside our jurisdiction and subjected to foreign processes, there must be first be strict compliance with our Constitution, our laws, and the fundamental requirement of due process. Bakit natin papayagan na makimasok ang foreign tribunal without passing through local courts? Tama. Huwag naman sana po tayong pumayag ng gano'n. Last year, the Supreme Court released rules on extradition proceedings. Naglabas po sila last year, I think
Yung effectivity lang ay November 10. However, may mga nagsasabi na applicable lang po ito sa state-to-state request for extradition. Kaya hanggang ngayon, parang may gray area po dyan. Sana po yung once and for all, masettle na po ito ng Supreme Court, Mr. President. Co-equal branches na po ang tawag sa atin dito. Executive, Legislative, and Judiciary. At posibleng kung sakali ay ang Executive ang mag-i-implement. At posibleng sakali, Legislative po ang tatamaan. So once and for all, sila naman po ang final arbiter at makakapag-decision yan. Sir President, I reiterate that this resolution does not obstruct justice, it strengthens it does not define international cooperation, it ensures that such cooperation operates within constitutional bounds. We still believe that the true test of our commitment to justice is not how we treat the favor, but how we protect the rights of those under accusation. Nakikiusap po ako. Nabasa mo ba yung Okay. Dito siya sabi ni Bongo dito, Natana, wag po pa ating papasokin yung mga lahi natin na para kunin dito yung tao. Napaka talagang hindi makatarungan. Tapos sasabihin nila, bakit makatarungan? Anya yung ginawa ni Duterte. Hindi na ba inausapan eh? Oo, sige, hindi makatarungan yung ginawa ni Duterte. Ibig ko pala sabihin, itong ICC, hindi makatarungan, gagayahin mo, ipatutumbas mo doon sa ginawa ni Duterte. Ha? Yung ba gusto mo ibig sabihin? Asa nakatwiran doon? O sige, palagay natin si Duterte hindi makatwiran yung ginawa. So, ibig sabihin, ipapalit mo doon yung ICC hindi rin makatwiran? Papayag ka rin? Hindi ganun. Hindi pwede paktakpan ng isang kasunungalingan, isang pangkasunungalingan o isang kasamaan, ang isa pang kasamaan. Ha? Paano yung bansa natin yan sa susunod na henerasyon? Hindi nyo iniisip yan eh. Okay, nilipas ang henerasyon, wala na kayo sa mga politiko, papatay na nga kayo eh, sa tagal eh. Paano yung ekonomiya natin? Yan ang hirap sa atin sa kultura natin eh. Nasa iniintindi nyo lang yung sarili nyo, pero yung future, hindi nyo iniintindi. Hindi katulad ni Senator Marcoleta, ha? Inaasikaso niya WPS. Ay hindi, kokontra si Carpuet, kukwenta lahat. Hindi, anya, WPS, ganito. Inaasikaso nyo lang para ngayon, para maging magaling si Carpuet. Pero si Marcoleta inaasikaso yung pangalan na maitala talaga sa pangkalahatan para mawala man siya, mawala man lahat, pati si Carpuet, ha? May titignan ng Pilipino, may iwang ligasiya na, ito, pinaglaban tayo ng mga Pilipino natin, mga ninuno natin, ganun. Eto si Carpuet, wala kasi yung mga yan, yung mga dilawan na yan, inaatupag niyan, puro sarili lang nila. Di ba? Oh. ng affidavit? Ano ang masasabi mo, Raul? Yes, so Bahagi natin ng konti ito ha. nabasa ko po kasi pinagpo-post nila, I can sense a coordinated effort sa mga pages na hawak especially ng mga avid na taga-suporta ng Duterte Camp. Una po sa lahat, hindi po yun totoo. Kitang-kita po ng mga nakakakilala sa akin na kung meron akong limpak-limpak na pera, saan ko gagastusin yun. Pangalawa, ay ang common po nakikita natin, inaatake po yung mga tinuturing ng mga Duterte na kalaban nila, nilalamp nila lahat. Imagine, yung mga nasa Makabayan Coalition, yung ilan din naman na nasa majority dyan sa House, tsaka maging yung ICC. So para bang gusto nila ipakita na sila yung biktima, kalaban sila ng buong universe. No? Parang ganun na lang yung kulang nilang gustong ipakita. Kaya masasabi natin na sign ito ng desperation sa bahagi nila kasi lately inabangan ng mamamayan na on the international stage talaga ay maipaliwanag bakit hindi tama yung anti-poor na drug campaign dati ni Rodrigo Duterte. Tapos mula 3, naging 4 pa yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So Hindi, OA yun, hindi kasali yan. OA yung 4 na impeachment na yan. Ang usapan dito, yung kay Pangulong Duterte, na kung hinihinala mo pala, nasangkot lahat ng kalaban ni Duterte, wag mong basta sabihin na hindi totoo yan. Okay, nasangkot ka, no? Pero dapat investigasyon. Hayaan mo. Kung gusto mo ng transparency,
kung hindi nila Halimbawa ako, napagbibintangan ako, ay kasangkot yan, nagbigay ng maleta yan. O papayag ako, sasalang ako sa investigasyon, patunayan nyo. Diba? Yun lang yun eh. O, pasukin yung bahay ko, pasukin yung bangko ko, lahat bibigay ko. Eh kung ayaw mo, isa lang ibig sabihin nun. mataasan yung accountability, ito na lang yung kanilang kinakapitan. Bumabawi sila sa propaganda kasi buhay na naman yung kanilang mga troll art. Ay, naniniwala sila sa troll. Buhay na buhay naman ng troll army. Diyan na lagi tuldok nila. Dalawa lang yan eh. Ang tuldok nila, pinakapilo nila, buhay na buhay naman troll army. Umaasa siya, mahal namin taong bayan. Troll army tapos taong bayan. Yeah, yan ang dalawa na yan. Yan dalawa na yung ginagamit lagi ng mga taong Anong troll army, Pisyo, sabi mo? Di ba? Alam mo eto ang troll army Hindi ba pwede mahal nila sa Tatay Digong? Hindi ba pwede ipaglaban nila ang kanilang Tatay Digong? Di ba? Hindi ba pwede 'yon? Talaga bang paniniwala nyo troll army 'yon? Hindi ba pwede na pagmamahal nila kay Tatay Digong yan, die hard sila, ipaglalaban nila sa social media kahit keyboard warrior man sila o makipagbakbakan sila. Lagi bang troll army 'yon? Ha? Alright. Anong inyong balak gawin ngayon dito sa pangyayaring ito, Raul, sa grupo ng Makabayan, kayong mga dating mga miyembro ng Kongreso? Yes. Ngayon po, tinitake note namin ang lahat ng mga lumalabas na remarks galing sa mga taong nag-file daw ng affidavit. Tapos, we also take note yung fact na dishonorably discharged pala yung significant number dun sa 18 na mga ex-marines daw, no? So yung mga ex-marines natin, mga marines noon, ngayon naging mga marites, no? Kaya we won't take this lightly kasi nga kung feeling nila they can get away with all this made-up stories at mga propaganda, ay kinocompile po namin yung mga sinasabi nila dun sa press con at yung mga kopya na may upload nila sa social media. Okay. Alam mo yung mga kasama, may nagsabi daw sa 18 Marine, ay peki daw dalawa doon. Hindi daw Marine. Ikaw niya, tapos iba doon, na-dismiss yata, iba doon, may kakaso. Bakit? Paniniwalaan ba natin? Paniwalaan natin, dapat Marine sila. Saka lang ba tayo maniniwala pag Marine sila? Hindi na ba dapat natin paniwalaan kahit sila ay nakagawa ng mali? Yan ang hirap sa kanila eh. Pag yung tao nagsasalita ng aligasyon, patutunayan dapat sa investigasyon, sasabihin nila, hanap sila ng butas, may kasalanan yan. Ikaan niya, pinutol mo yung malunggay ng kapitbahay mo, kasalanan yun. Paniniwalaan ba natin yung tao na yan, nagputol ng malunggay? Alam mo, kahit kakarampot na kasalanan, papalaki nila. Nagsalita yung tao. Di ba yung anak mo, di ba yung asawa mo, nag-iniwan ka? Kay kapitbahay, huwag natin paniwalaan to, iniwan ng asawa. Ganun ang gusto nila eh. Ibig sabihin, pag may kasalanan ka, huwag ka ng paniwalaan. Ibig sabihin, lahat ng tao walang kasalanan? Kayo, wala kayong kasalanan? Makasalanan man yan o hindi, paniniwala niya sa investigasyon, hindi yung sa batayan mo, sa pagkatao. Ika niya, hindi marin yun. Dalawa doon, hindi pala marin. Ano naman kung di dalawa marin? Palagay natin hindi dalawa marin. Palagay natin hindi marin lahat yun. Palagay natin hindi marin lahat yun. Ano naman? Hindi natin paniniwalaan? Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po muna tayo. Mabuhay lahat kayo. Paalam po sa inyong lahat.